Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat-lahat na Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo na. I-shout out po natin ang mga nanonood po lagi sa ating mga vlog, sa ating mga video. Ingat-ingat po kayo. Wala ako dalang listahan dito. Di bali pagka next vlog ko isusulat ko para magkaroon tayo ng shouting no. Ay para maano naman, mabanggit ang mga pangalan ninyo na lagi nanonood sa ating YouTube channel. Ingat po kayo ha. Ito nga, dito ako sa bundok ngayon. Dito, nagbantay ako ng tubig dito. Andun yung deposito ng tubig. Ito yung motor naman na binabantayan ko yung ano doon kasi baka mamaya. Paliwanag ko na mong konti. Bakit nandito ko sa kabundukan? No? Kita nyo naman ang video dito. Nasa bundok talaga. O, yan. Yan, di ba? So, ang pag-usapan natin, nabantay pala ko ng tubig kasi wala siyang automatic na pamura ng tubig. Kailangan yung motor patayin yan kasi yung puso kasi nito, ito ay delikado siya. Kapag uminit siya, posibleng masunog yung sinasabi ng bomba daw. Kaya kailangan bantayan. So dito ako kanina, 2 oras na ako dito sa bundok na to. Kaya humuhukot ng tubig kasi doon. So pag-uusapan natin ngayon itong yung sa Senate hearing kanina sa Blue Ribbon Committee dito sa kanila nila ni Marcolita, itong sino pa tong nagbangayan sila ni Lacson kanina. Marcolita to Lacson to Marcolita, di ba? Mukhang kabubungad pa lang. Sinabi na nga ni Lacson na eto, mag-away na naman tayo nito. So isa pa, may nagbangayan din doon, nagsagian din sila Jinggoy Estrada at saka si Kiko Pangilinan. Mayroon ding nagwawala si Erwin Tulfo. Ang daming mga nangyayari kanina sa kanilang session. So nakikita ko dito na ang kanilang pag-imbestiga dito, nandoon na sa investigasyon sila nga kung sino yung kasuhan. Mayroon silang na-file na mga kaso si ganito, sina ni Lacson. Mayroon na silang mga recommendation dito sa DOJ kung sino yung bigyan ng protection sa itong sila Diskaya ba o itong si Hernandez, itong si Alcantara. Basta nandoon ang gulo. Titingnan natin dito. Nandyan sila ngayon, nag-imbestiga sila. Anong kasunod kaya nito? Kasi karamihan ko nakikita sa mga ganitong mga nag-iimbestiga sa Senado, nag-iimbestiga sa Kongreso, baliwala lahat. Absuelto kasi kulang substandard din. Kulang ang ebidensya, ganun na lang. Kulang ang ebidensyang ipinasok kaya na hindi na napatunayan na siya ay guilty. Nakulong, pero pagka nakapiyansa, andoon na. Ang kasunod niyan, tuluyan na makakawala na. Kung ating isa-isahin, kung ating nakikita sa mga may kaso na naimbestigahan dyan sa Senado, ang dami na. Sila ni Binay, yung mag-ama, absuelto sa Sandiganbayan. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, absuelto. Sino pa? Gloria Macapagal Arroyo, mga kaso din dito, absuelto din. Mga Marcos, marami din silang mga kaso na absuelto. Mayroong convicted nga dyan na ngayon, pero andyan, nagliwaliw pa din. Itong si Franz Castro, convicted ho yan. Si Sator Ocampo, convicted ho yan. At malas noticias sa Espanyol pa, si Pangulong Duterte. Ano kayang kahinatnan nito ngayon? Babanggitin lang natin dito sa ating vlog ngayon na mayroon na siyang kaso din na hinarap na talaga sa ICC kasi nagbaba na ng itong 3 counts of murder ba yon? So archiburichi pa sa mga ganyan ni dating Pangulong Duterte. So di ko alam kung
malagpasan ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kaso ngayon. So balikan natin yung mga dito ngayon. Mukhang si Jinggoy at saka si Bong Revilla magkaroon ulit ng kaso. Itong si Joel Villanueva magkaroon na naman ng kaso. Pagka ilang taon lang ma-file ng kaso to, makulong. Kaya lang malalaman natin sa balita, absuelto na naman, nakapiyansa, okay, pansamantalang laya, kakandidato sila ulit pagka senador, mananalo. Kasi alam naman natin sa Pilipinas ngayon, kapag medyo nakikita kang aping-api, yun ang nananalo. Medyo nakikita kang medyo bobo, yun ang nananalo. Ay nako naman talaga. Yung dapat nanalo, natatalo. Yung dapat matatalo to, andyan ngayon. Etong si Erwin Tulfo may kaso, nananalo, di ba? Wala nang bago sa Pilipinas ngayon, ha. Hindi ka na makakita ngayon sa Pilipinas na ano, may bago kang titingnan ngayon sa takbo ng politika. Hindi ka na mag-isip pa na magbago talaga ang Pilipinas. Hindi, ay kagagaling na tayo sa rally eh. Ang rally natin nung linggo, ang daming nasaktan, ang daming mga napurwisyo, ang daming mga pulis na nasaktan, mga nagrarally, ang dami ding nasaktan. Mayroon na hospital, mayroon daw namatay. So ano pang bago? So ang rally nung linggo, pagkadating ngayong araw na to, business as usual, wala na. So balikan natin yung bangayan ni Marcolita at saka ni Ping Lacson. Si Ping Lacson, dating PNP chief, nagpapatupad ng mga batas pero hindi abogado. Si Marcolita, abogado laban kay Ping Lacson na hindi abogado. Pero di ko alam kung sino talaga ang marunong sa batas, kasi itong hindi abogado nagmamarunong sa batas. Pero itong abogado, i-apply niya yung batas pero ayaw tanggapin doon sa hindi abogado. Nangyari din dito kay Jinggoy at dito kay Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, abogado. Si Jinggoy Estrada, hindi rin abogado. So, nagbangayan sila, nagpapaliwanagan. Ganon din. Ina-apply ni Kiko yung batas, pero mayroon din pa nagsagot si Jinggoy Estrada. So, sa atin ngayon, wala na talaga tayong may alam sa batas ho yan. Kasi nakikita natin ngayon sa mga investigasyon, ang Senate Blue Ribbon Committee, ngayon lang ako nakakita ng Blue Ribbon Committee na ang chairman hindi abogado. Karamihan nakikita ko dyan talaga abogado, nakikita ko dyan dati. Natandaan ko itong natandaan ko lang, ha, itong Gordon, si Dick Gordon, Pia Cayetano, bago kay Pia itong si Tolentino, tapos ito na ngayon si Marcolita, kailan pinalitan na ngayon ni itong si tawag nito Lacson. So ang Pilipinas, sa palagay ko, ilang sa revolution na tayo, dalawa na, wala ring nagbago eh. Ang kawawa pa rin tayo pa rin mga Pilipino. Tayo pa rin ordinaryong mga Pilipino. Mga politiko, nandyan lang naman sila eh. Politiko lang naman yan eh. Pagdating ng eleksyon, pagdating ng kampanya, nandyan nangangampanya yan. Kapag hindi nila kaya mag-ikampanya ang lugar na yan, anong gagawin nila? Pabahain ng pera yan. Kaya nga nangyari sa atin ngayon, dito sa flood control na imbestigahan nila ngayon, ang kasabay din yan ay flood corruption. Yun ang nangyari sa Pilipinas ngayon. Realidad lang. Ngayon ang pinag-uusapan natin ngayon, ang investigasyon ngayon, flood control. Kaakibat na rin yan doon. Ikakabit na rin natin yung 2025 budget. So masasabi ko dyan, flood control imbestigahan dahil sa flood corruption. Doon ang dalawa. Yan na yun. Flood corruption, flood control. Tapos mga insertions nung 2025 budget. Hindi ko naman din yun, hindi korektado dito. Kaya lang ang nakapokus ngayon sa mga nag-iimbestiga itong flood control project, dahil billion daw ang pera. Totoo yan, billion. Pero nagkaroon ba ng
Magkaroon kaya ito ng linaw talaga? Anong kasunod nito? Yan ang tanong ko. Kasi kanina may napanood kong balita, itong inibisigahan daw sa House of Representatives. In-interview itong si dating congressman si Ace Barbers na ang ano ba yun? Mayo ang apelyido na mga pulis na involved doon sa mga droga din. Kaya lang daw pinapalabas. Kaya sabi, nagtataka ako kung bakit nakalabas tong mga to. Imagine natin ha, silang mga gumagawa ng batas, sila na nag-iimbestiga, pero pagdating sa mga husgado, pagdating doon sa mga korte, ang lahat ng mga pinagpaguran nila, lahat yan pinakawalan. Tingnan na lang natin to si Leila de Lima. 'Di ba? Isa rin to nakulong. O ngayon, absuelto. Wala akong nakikitang politician na habang buhay nakukulong. Mga ordinaryong tao talaga, yan nabubulok. Puwera na lang dito kay dating Pangulong Duterte. Palagay ko dito, ito talaga siguro Pilipino na to na ang maiuwi talaga ay bangkay siya. Kasi ito na, nag-umpisa na to eh. Ito talaga yung kaso na haharapin niya. At hindi natin alam na mayroong mga isuspindi ng ganito, iusod sa mga ganitong pitsa na yan. Kaya hanggat, alam naman natin na 80 years old na yan, manghihina at manghihina ang kanyang katawan. At parating na itong winter na to, iba yung katawan ng mga may edad dito kapag winter. Hihina ang immune system kapag winter sa mga may edad. Hindi po pwede yan. Kasi iba ang lamig dito sa Europe. Lalo na yung bansa na yan, di ko alam kung anong klaseng lamig nila yan dyan. Kaya itong mga politician sa Pilipinas ngayon, kahit anong sabihin pa natin na guilty na yan, makulong man yan si Jinggoy Estrada, makulong man yan si Joel Villanueva, makulong man yan si Bong Revilla ulit. Ito na naman ngayon, ang sinisilip na naman ngayon, ito si Villar. Magkakaso man yan, pero lahat yan malulusutan nila yan. Wala, hindi yan mabubulok sa kulungan ng mga yan. Hindi yan magdusa talaga ng mahabang panahon sa kulungan. Lahat yan makakalabas. Pero tayo mga ordinaryong tao, ang sobrang agrebyado na ngayon dito sa nangyari, tayo pa ang na double impact tayo nito. Pera pa natin nawala, pera natin ang ginastos, pera pa natin ang pinagbubulsa nitong mga to. Wala talaga tayo ditong panlaban sa mga politiko talaga. Kahit sinong politician dyan, ilagay pa na natin yung dilawan, ilagay natin yung pulahan, ilagay natin yung pink, ilagay natin yung green, lahat yan. Wala tayong anuhin dyan. Talagang lahat yan sila. Pare-parehas yan. Kapag wala silang sariling interest nandiyan sa politika, bakit sila nandyan? Sariling interest kasi talaga. So tayo pa rin ang kawawa nito ngayon. Kahit anong ngaw-ngaw pa dyan sa House of Representatives, kahit anong away pa nila dyan sa Senado, tayo dyan nanonood lang tayo ngayon. Pero pagdating ng araw niyan, may kaso na si ganito, makulong na yan. Ay, tuwang-tuwa, kulong, bali. Buti nga, sa Bisaya pa, bali. Pero pagdating ng mga ilang buwan, lalabas yan kasi kulang ang ebidensya. Ganun lang ho yan eh. Ngayon, para may trabaho sila, ganun. Imbes na batas ang kanilang gagawin, hindi nila matrabaho ang batas. Kasi nga, naano sila dyan sa investigasyon. Tayo pa rin ang kawawa dito. Tapos tayo, mga ordinaryong tao, away. Ang gagawin na lang natin ito, labas na lang tayo sa loobin dito sa social media. Ganun na lang gagawin natin dito. Pero ganyan, mangaway tayo sa iba, magsabihin natin ang mga DDS, mga bubo, mga pinklawan, mga tanga, mga Bongbong Marcos, mga adik, lahat naman talaga yan nakamarka na sa atin kung saan tayo kakampi. Kampi ako sa mga Duterte. Ang sabihin sa akin, bubo. Yan, pinklawan, tanga. Yung Marcos, ayan, adik. Ano pang mga bansag sa mga grupo ngayon? Lahat yan, halo-halo na lang. So tayo pa rin ang nagiging kawawa. Kaya ang gawin na lang natin dito, sa social media lang tayo mag-ingay. Pero ganyan na talaga, na natutuwa tayo sa nangyari ngayon. Wala pa rin, provisional lang ito ang nangyari ngayon. Kasi sila pa rin ang mananalo dyan sa mga nangyayari ngayon.